Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel, video posted by Just Dare to Us. Interview ni Mr. Ted Filon kay Congresswoman Luistro, yung co-chairperson ng Committee on Justice. Dito, talagang umamin ang kongresista na wala pa silang ganong hawak na ebidensya sa mga reklamo laban kay BP Sara. Ang galing magtanong nitong ang galing manghuli na bitag. Salamat po Mr. Ted Filon sa pagiging tunay na journalist. So ito yung nakasulat. So paano naging sufficient, informed, and substance kung wala pa pala kayong hawak na ebidensya? Naghahanap pa sila ngayon ng ebidensya. Kaya tama yung sabi ni BP Sara na fishing expedition ang ginagawa ng Kamara. Ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara, kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Madam Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa allegation na ito, wala ng ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Madam Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember. Right now, ang hawak lang natin is laway. Ang ebidensya nila, laway ni Congressman Ridon. Nagmanifest lang siya na ito, ang laki ng itinaas. From 18 million na tumaas, naging 88 million. Ito, unexplained wealth ito, manifestation lang. Yun na, ebidensya na daw yun. Ay, nako. The two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainant to have with them already this bank record. Ano ba yan? Magre-reklamo ka, wala kang ebidensya? Example, punta ka sa piskalya. Ireklamo mo ako ng kung ano-ano, wala ka namang ebidensya. Anong gagawin ng piskalya sa reklamo mo? Di ibabasura. Sa kanila, wala. Dineclare nila sufficient in substance. Ano ibig sabihin ng substance? May laman. So ano ang laman? Ebidensya. Paano yan? Talagang tama yung answer ad cautelam na sagot sa mga abogado ni BP Sara. Dahil naghanap pa sila ng mga bank records. Considering that they are protected by the bank secrecy law. As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is Ano ba yan? Inaamin nila na wala talaga kasi kaya sila nag-file ng complaint para gamitin itong mga kongresista para puwersa si VP Sara na mag-submit ng kanyang bank records. Kaya ba nilang pilitin si VP Sara? Hindi. Dahil pwede niya nang ininjan na, dinidma na ngayon Answer out cautelam. Hearing. Mag-hearing sila. Hindi atin si VP Sara. Kasi nakahanda na ang mga abogado ni VP Sara. Doon na lang sila sasagot sa trial. Anong magagawa nila? Wala talaga. through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. So, bagaman tama ka, Manong Ted, Tama ka. observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank records protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. So, ito naman, in-explain na ni
Kong Terry Ridon during his manifestation, his theory about the offense committed is dapat yung kanyang generate na income wherever they come from should be disclosed. Either in the SALN, Churi. Ay, nako, ang basehan nila, churi ng isang kongresista. Anong klase kayong? But anyway, lalo silang nahuhubaran yung kanilang ginagawa. Salamat, Manong Ted Filon, at na-interview mo. Churi lang, manifestation. Dapat, ganito. Ay, nako. or in the income tax return. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that Churi. constitutes unexplained wealth. Churi. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyong pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. Bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad didesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again ma'am, please. Ala, ang galing ni Manong, hindi Manong, mas matanda ko niyan. Ang galing mo, Mr. Ted Filon.